Hello! Welcome sa final presentation ng aming grupo. Ngayon, tatalakayin namin ang iba't ibang arts and fashion na dinala ng mga Hapon at Amerikano dito sa Pilipinas. Pag-usapan muna natin ang mga kanon. Nagsimula ang American colonization noong 1898. Nung napadpad sila rito, marami silang itinuro sa ating mga Pinoy, gaya ng mga public schools, demokratikong pamamalakad at mass media, na siyang naging tulay upang mas may palaganap nila ang sarili nilang mga values. Sa panahon ring ito, talagang nahawaan tayo ng mga gawi galing kanluran. Isa na rito ang pananamit. Usong-uso ang mga formal na damit gaya ng suits, ties, hats, lalo na sa kababaihan. Purmahang straight from the Hollywood. Ang pagsusuot ng ganitong mga damit ay naging simbolo ng pagiging formal, pagiging makabago, at pagiging edukado. Nag-iba rin ang beauty standards natin. Kapag mas maputi at mas payat, mas maganda ka. Ito kasi ang laging pinapalabas sa mga patalastas at sa mga pelikula. Dumako naman tayo sa sariling atin, ang Barong Tagalog. Ang Barong Tagalog ay kilala bilang isang formal na kasuotan ng mga Pilipino. Sa katunayan, ini-encourage tayo ng mga Amerikano na suotin ito dahil kaya nito makipagsabayan sa formal na kasuotan nila habang nire-retain pa rin natin ang pagkakakilanlan natin bilang Filipino. Pagdating naman sa edukasyon, sinusuportahan ng mga Kano ang art bilang subject sa mga paaralan. Specifically ang realism at impressionism. Katuwang ng gobyerno na panukala ang mga artistic institution gaya ng UP Fine Arts dito sa Pilipinas. The topic we have for now is yung Japanese colonization. This started during the World War II, which is yung time na colonize pa tayo ng Americans. Ginawa nila ito ang pag-colonize sa Philippines because they hated the thought of being influenced or conquered by the Westerns. They has this belief na ang Asia ay para sa mga Asiano lamang. This movement by the Japanese empowers the nationalism of our country and the Asian values. But we cannot forget how they did them. Kasi yung way ng paggawa nila nito is during the war. So, kailangan din nila magkipaggera dito sa Philippines, which is naging marahas nga sila. So, what are the influences of the Japanese colonization to us? So, during the Japanese colonization, inuuna nila yung pagiging practical. So, yung mga pananamit nila during this time is practical. So, ginagamit nila is yung pang-war. And they also banned the Western clothing. So, yung mga Pilipino, ginagamit na nila yung mga Filipino clothing during this time. And yung another influences nila sa clothing is yung sa makikita na natin sa uniform, school uniforms, and yung working uniform din. Makikita dito yung Japanese values, which is magiging modest, discipline, and in order. So, sa panahon na iyon, art became extremely politicized. Ginagamit ito to spread pro-Japanese and anti-American ideas. At dahil din dito, dahan-dahan nabuo ang nationalist theme at mas dumami ang artists that shows anti-Japanese sentiments in metaphorical forms and often disguising them as folklore or pastoral scenes. Ironically, ang Japanese impression ay nagpalakas ng Filipino nationalism na nagbigay daan sa paglago ng traditional arts as well as local crafts as part of Japanese assertion of a non-Western identity.